And someone, kapag nagawin kayo sa Maynila yata, kung napatigil ng sasakyan, di ba, bumuha na lang ng tubig yung inyong salamin, at may dala na siyang basahan. Ayan. Di ba, Tatay Bonnie, na-experience niya yan, So, ayan. Kapag ka nagdadrive kayo, tumigil, traffic, may lalapit sa iyo, bumuha na lang yung salamin, i-sprayan, and then pupunasan, at tapos nun, yung pala, may kakibat na danyos sa kanyang ginawa, So, suddenly thing, parang nabibigla ka, They make a way na para matulungan mo siya, at at the same time, makatulong din siya sa iyo, sa paraan na kung saan hindi naman siya nang modus, siguro makakaangal kung nabasa na yung kotse mo, pero hindi naman pala yun ang ginagamit mo na pamunas, hindi naman pala yun ang ginagamit mong spray, yung pala, mga chemical pala yun, yung kanyang ginamit, parang ang hirap pagtiwalaan, Minsan, pag tumutulong tayo, alam niyo po, hindi naman masama ika nga ang tumulong. Maraming bagay at paraan na pwede tayong tumulong, kaya lang, minsan, pag tumulong po tayo, minsan nakakasama na loob, pag nakita natin, yung itinulong natin, parang walang nangyari, walang naging resulta. But anyway, dito sa kwento na ito, gusto ko nang ibahagi sa inyo, ang totoo, kailangan ba nila ng tulong? Ang tanong, kailangan ba nila talaga ng tulong? Parang sayang lang naman ang aking tulong. Parang gano'n, nakakapanghinayang. But this time, gusto kong pag-aralan itong Matthew, na pag titingnan natin itong apat na gospel na ito, actually, may story naman ito sa Book of Mark, Luke, at John. Kung titingnan natin, maaaring iba't ibang side ng kanilang storya. But definitely, kapag binasa mo ang Biblia, patungkol sa kwento na ito, particularly, it depends upon the audience na nakikinig. Like the author ng Matthew, ang sumulat ng aklat ng Matthew, kapag siya ay binasa mo, ang audience po niya ay mga Jews. Specifically, he speak to the Jews. Siya ay nagsasalita sa mga Hudyo. Yun po ang kanyang tema at ang kanyang mga, ibig sabihin na yung kanyang ibig paratingan ng kanyang mensahe. And ang tema niya ay para emphasis sa mga Jews na ang Diyos natin ay hari, ang Diyos natin ay King of Kings, na ang Diyos ay power over sin. Makikita niyo yung story doon sa chapter 9, mababasa niyo doon yung unti-unti. Mababasa niyo ron yung paano nagpagaling ang Panginoong Jesus, paano nagpalayas ng mga evil spirit, paano dumating ang deliverance, paano nagpalaya sa mga nakakulong, sa alipin ng mga kasalanan. So, mababasa po natin yung mga bagay na iyon doon sa aklat ng chapter 9. Previously, doon sa mabababa na verses, sa mga previous verse, yun po. So, sa Book of Mark naman po, pag pinag-aralan nyo, yung tema niya, yung pag-aaralan nyo, ito ay ang audience niya, yung mga Romans at saka Gentiles, Ganon din kay Luke, Ang pinag-a-addressan ng kanyang mensahe ay patungkol sa mga Hudyo, sa mga Griego, At sa dito po sa aklat ng Matthew ay kung mapapansin niyo po ay it is arranged by theme chronologically, Kasi from the start, pag mababasa niyo yung kung paano gumawa ng himala ang Panginoon sa Matthew chapter 5, diba? Na pinakain niya ang 5,000, na pinagaling niya. Parang doon ay pinahihawatin niya na talagang ang Diyos ay powerful over. Meron siyang power, meron siyang kapangyarihan over the sin. And He is God. Amen? Yung po ang pinapahayag ni Matthew. Like, pinapaliwanag niya sa mga audience, kasi itong mga audience ito, mga leaders, religious leaders, na kung saan hindi maniwala sa Panginoong Jesus. Kasi bakit? Itong mga religious leaders na merong kanilang paniniwala, sariling kaisipan, na itong Messiah na ito, hindi pa ito ang Messiah. They will deny na hindi pa ito ang Messiah. They will attack Jesus Christ
in the point na kung saan dinadong siya na mali ang kanyang ginagawa o blaspheme at tinatawag. Inaako ng Panginoong Jesus na siya ang Diyos, pero hindi ito nanggagaling sa Diyos. Every time He speaks, every time He share, every time He makes a miracle, alam niyo po ang pinalalabas niya, that the revealing of the God's purpose in the life na ginawa niya ng himala. Hindi niya inaako, ako lang ang gumawa niyan. Ako lang ang may kakayanan na gumawa niyan. Hatid sa akin ng Ama ang kanyang pinapayan. No? Meaning, nare-realize ng mga every believers, ng every mananampalataya, yun ang kailangan ma-realize na He is God. Amen? That's why He is mighty to serve. No? He is God, mighty to serve. No? Yun po. Kailangan siyang malaman na siya ang Diyos na dapat nating paglingkuran. So, ano po ang tanong doon? Kapag mabasa natin ang mga bagay na ito, totoo ba na meron ang Panginoong pagkalinga sa atin? Does God or does Jesus really cares? No? Yun po ang tanong eh. Kasi, mababasa niyo sa verse ng 35, and Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. No? Mababasa niyo doon, does God or does Jesus really cares? And the answer is yes. Amen? In fact, sabi nga, and Jesus went throughout all the cities and villages. How come that Jesus Christ coming, no, door to door, house to house? Amen? Must defend. No? Ito, kung titingnan natin, ito ang magdi-defend sa atin na ang Diyos ay may totoong pagmamahal at pagkalinga sa atin. Amen po ba? And kung titingnan natin, pinahahalagan niya tayo. Pinahahalagan niya ang mga tao ito. Amen? He really cares because He went to the people. Pinuntahan niya ang mga taong ito. Now, bakit? Kasi importante sa Panginoon. Importante ka sa Panginoon. Importante sa Panginoon ang mga taong ito. Amen? Na-feel niyo po ba? Importante kayo kay Lord. Amen? Pakita po ang sabihin niyo, importante ka kay Lord. Amen? Maganda pong masabi, lagi sa mga kapatid natin sa Panginoon, importante ka kay Lord. Amen. Kaya huwag kang mawawala. Huwag kang mawawala sa Panginoon. Yun po yun. No? And, alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon na ito, no? He went throughout all the cities and villages. At hindi po ganun kahirap ang pasukin ng Panginoon ng mga tahanan ito. Hindi po ganun kahirap, kadali, para gawa niya at paglaanan ng kanyang pagkalinga at pag-atensyon ang mga tahanan ito, ang mga pamilyang ito, ang mga bahay na mayroong pangangailangan. No? Ano po ang sinasabi nito? Kapag ka importante ang isang tao sa iyo, alam ko po, nag-i-spend siya ng time. Amen? Alam ko po, may mga bagay na kailangan igugol ang sarili niya para sa iyo. Dahil alam niya, importante kayo. Amen? Thank God sa mga tao na nararamdaman niyo na kinukumusta pa kayo, na isinachat kayo, hindi para mangutang, hindi para manghiram, hindi para may bagay na pabor at anong pabor para sa isa't isa. No? The moment that God cares for you, is someone, especially yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga nasa ministeryo ng Panginoon, yung mga naglilingkod sa Diyos, na nangungumusta sa inyo. Praise God. Jesus really cares. Amen? Paano kung nangungumusta sa iyo ay ang mundo?
Musta ka na? Hindi ka na nagtitiktok ka. Hindi ka na nagsasayaw sa mundo. Hindi ka na nagmumula. Nakikita na lang kita lagi Sunday sa church. Kinukumusta ba kayo ng mundo? Or ang mundo ang kinukumusta nyo? Baliktad. No? Baka ganun po, Kristiyano. Hopefully, hindi naman po ganun. The fact that you are a Christian, that you say you are a Christian, amen, mabigat po ito. Hindi honestly perfect ang hinihingi ng Panginoon. But there's a time para makomplete mo. Amen? There's a way para makomplete mo ang rest assured na hinihingi at kailangan ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Hindi mo kailangan maging perfecto agad. Hindi mo kailangan na maging polish agad ang buhay mo para masabi mo, Lord, eto ako. Pakita mo sa kanila, eto ako. Matatag, matapang. Hindi ganun. May mga lapses, may mga kakulangan, may mga bagay na to. Pero the moment that we are eager, no, to submit ourselves to the Lord, ikukompleto niya ang mga, di ba? Kaya nga sabi ng Lord, I'm not yet finished to you. Kailan matatapos ang Diyos sa'yo? Amen? Kapag nagampanan mo at nagawa mo, kagaya na sinabi ng Panginoon, naganap na, natapos ko na ang mundo, napagtagumpayan ko na sa libutan. Ang tao po, kapag alam niyo po, binibigyan ng importansya. Merong 4 na bahagi lang. Gusto ko ibahagi ito, no? Pag nalaman natin na importanteng bagay, naglalaan tayo, ang sinasabi doon ay active listening, no? Meron po ba tayo ng mga ganyan? Pag nasabi natin na importante ang isang bagay sa atin, o sino man sa atin, we are active to listen. Handa tayo makinig sa Kanya. Kasi may importansya tayo sa Kanya, at ganun din siya sa atin. No? Active tayo na makikinig sa bawat isa. Importante yun eh. Amen? Ano pa po? Showing support. No? Kailangan masuportahan ko siya, not even financial, sa mga bagay na pangarap, sa mga bagay na kagustuhan, sa mga bagay na kung saan, ano ang kanyang ninanais. Showing support. Amen? Yan po yung mga nagsasaad para may paliwanag natin that we are showing our cares for others. Amen? Kaya nga yung tagline natin, seek, serve, and share. Ano yung ating commission? Ano yung natin? To honor God and care for others. Do we care for others? No? Yung po, no? Showing support. Third is showing affection. If nadadama natin, not even na meron tayo, kahit wala, lumalagay tayo sa posisyon niya. Tama po ba? Eh, wala na ako eh. Halika, magsama tayo. Pareho tayong hindi kakain. Halika, mag-milk tayo. Ay, wala akong pang milk eh. Sige, kape na lang yan kahit walang asukal. Itinararamdam mo sa kanya kung ano siya, ganun din ako. Kung ano meron ako, ganun din siya. Pareho kayo ng affection. Pareho kayo ng kalagayan na gusto niya, na gusto ng isa't isa. So, dahil you show your care. Ano pa? And then, pinaka-importante, making time. No? Do we make time when we show our cares for others? Amen? Do you love Jesus? Balik tayo sa tanong, do you love Jesus? Do you care for Jesus? Baka ang Diyos lang nag-care sa'yo. Although hindi naman nangangailangan ng Diyos na balikan ang kanyang mga kailangan sa atin. Na ibalik natin ang mga, dahil alam niyo po, ang Panginoon, sabi mo nga, He deserves to be praised. He deserves to be worshipped. Yun lang.
Pero the moment that you are lacking of time for the Lord, you miss the whole thing. In Christianity, in the whole lot more in being a Christian. Kapag ang time mo, hindi mo nauugod, hindi mo na manage ng ayos, di ba? Kumpitin niyo po. There are 24 hours a day. Tama? 24 hours. How many times kang nagsa-Facebook? How many times or how many hours kang nag-newsfeed? Nanonood ng reels, ng video. Hindi ko sinasabi ito para kanino man lang. Kahit po ako, honestly speaking, pag nahawa ko ang cellphone o may nag-chat lang, binasa ko lang yun. Maya-maya, after kong mabasa, naandun na ako sa iba-ibang apps. Naandun na, bakit? Ano po yan ang taktika ng mundo eh? Now, how we manage our time if we cares for the Lord, if we cares for Jesus, if we cares for others. Amen? Kumusta po ba natin ang makakatira natin na hindi natin nakakita? Baka sila ay may kakulangan, kawalan, na pwede tayong mag-abot. Baka tayong gagamitin. Or possible, talagang tayo po ang gagamitin. Because, ano sabi ng Panginoon? Magmahalan kayo sa isa't isa. Amen? Sapagkat ang nagmamahal ay tunay na sa Diyos. At ang hindi nagmamahal, kanino? Sa kaaway. He defines love by what? Yun po ang ibig sabihin. So, kapag nag-spend tayo ng time sa mga taong ito, napakalaking diferensya po ang nagagawa. Amen? Napapalakas natin, nabibigyan natin ng ano. Alam niyo, baka minsan yung dinalaw niyo ay hinang-hinana, pero yung dinalaw natin ay, wow, fresh, refresh. Kakaunti na lang yung langis na nando sa kanyang sisidlan. Maandap na. Kami po mag-asawa, like for this day mamaya, tatakbo po ulit kami ng Quezon. May nalaga po kami sa panalangin na kamag-anak, no? She diagnosed ng medyo malalang sakit. And last time, nang nag-travel kami, nakita ko po siya na lulugo-lugo na. Medyo nanghinang-hina ng katawan. Pero nung may pag-pray namin, nandun na po nung kami bumalik dito, talagang nanariwa ang kanyang kalagayan, napasigla. No? And abot-abot ang kanyang pasalamat, abot-abot ang mga bagay na kanyang pagpupuri sa Panginoon. Dahil naramdaman niya na ang Panginoon ay nag-care. No? Ganun din po yung isang mayo ko, last year, na-diagnose din siya ng isang, alam niyo po yung kanyang lungs, ay merong bukol at medyo naghihigpit sa kanyang paghinga at yun ay critical. Dinalaw ko po sa ospital din sa Manila, pinuntahan namin, pinag-pray din namin. And sa biyaya ng Panginoon ngayon, magaling na. Nakakapag-tricycle na. Padre ni Pamilya po ng aking kapatid doon sa Quezon. So, ibig sabihin ay ang lang po lang yung nagagawa pag naipapatalaw natin yung pag-care na mula sa Panginoon sa bawat isa. Tama po ba? Amen. So, yung iba dyan siguro handang-handa na. Lord, sana gusto ko mangyari ganun. Sana ma-feel ko na ma-feel din nila. No? Ano purpose? Ano ang bagay na gusto kong gawin para sa kanila? No? And then, sabi po, ituloy po natin yung ating pag-aaral. So, verse 36, sabi na, when he saw the crowds,
He had compassion for them because they were harassed and helpless. Compassion. When he saw the crowds, he had a compassion. Ano po ibig sabihin ng compassion? No? Dito po ang compassion conveys a deep, gut-level feeling of empathy and concern. So, meaning, ito po, sabi ni Jesus' heart was filled with compassion for the crowds who were seen as being a state of need, suffering, and lacking guidance. Alam ng Panginoon sino mga nangangailangan sa Kanya. Diba po ba? Alam ng Panginoon, in fact, kaya po kayo naririto, alam nyo kailangan ng Panginoon, alam nyo kailangan ng Panginoon, tama? Amen. And you discovered it. Dahil alam ng Lord na mahal niya tayo, na mahal tayo ng Panginoon. Kaya tayo naririto. No? So, yung compassion niya sa atin, despite of all things, na merong pinagdadaanan tayo, amen? Kung masaya ka, kung maligaya ka, kung nasa kalagayan ka ng pagsasaya na kung saan, mararamdaman mo ba ang compassion ng Lord? Diba hindi? So meaning, may nangyari na ganap sa iyong buhay, kaya ka nagkaroon ng turning point at doon nararamdaman ang compassion ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ano po ang sinasabi doon? So, the next thing is, they will, because they were harassed and helpless. No? Helpless means no power to change. Pag sinabing helpless, wala nang pag-asa. No? Dumating na masupunto na helpless tayo. Talagang tipong, putulan lang kami ng beranso. Wala lang kami kuryente mamaya. Ano kaya ang gagawin ko? 3 buwan ako hindi nakakabayad. Di ba? Ano ba? Wala lang tao mo na last. Di ka parang nakakabayad sa iba eh. No? Nakakalukot na bahagi. Helpless ang tawag doon. Wala lang tutulong sa'yo. Kasi yung inaasahan ng ibang tao sa'yo, hindi mo na ibigay. Yung trust na kailangan na ipagtiwala sa iyo mga bagay na dapat kang pagtiwalaan, hindi mo na ibigay. Ang tawag doon, helpless. No? Minsan ganun po tayo. Hindi man ito sa pera, hindi man ito sa punto na kung saan. Bakit? Pag dumating sa helpless situation, ang buhay ng tao, kanino lumalapit? Sa Panginoon, siyempre. Pero ito, the Lord offers Himself always as open. No? Open ang Panginoon. And then, harassed and helpless. Pag sinabi kong harass, no? Dito po ay, ang harass ay makikita natin, it defines na kung saan wala pong pinipili. Kaya sumayamang ka, kaya sumahirap ka, walang poorest of the poor, walang richest of the rich. Haras, pag sinabing haras, lahat, generally speaking, haras ang mga tao ito nung lapitan ng Panginoon. Hindi sinabing ito, 20 ang kotse, hindi siya naharas. Haras din. Ito, 10 ang bahay. Ito, may swimming pool, may mga farm, may mga bagay na kung saan ang tindi ng kanyang yaman. Pero it defines also, haras sila. Walang discrimination. Walang pinili ang Panginoon na ito lang bahagi na ito ang haras. So, now, ito pong mga bagay na ito, it's a poor condition, no? Ng mga tao na kung saan ang kalagayan nila ay talagang bakit sila nilapitan ng Panginoon at bakit pinuntilya sila ng Panginoon. Because when we turn our Bible sa ibang version, pag sinabi pong haras, confused, distressed, and same condition na kung saan if you're living in sin, same condition. Kapag nabubuhay ang tao sa kasalanan, ito po ang nararamdaman. Haras, confused, distressed. Tama po ba? Yun po ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Kapag ang Kristiyano
ay harassed, maybe it's something, confusion. Pwedeng confused. Bakit? Bakit nako-confuse ang tao? May mga bagay na ginagawa siya na against the will of God. May mga bagay na inuuna siya against the will of God. Yun po yun. Kaya pagdating ng punto, mararamdaman mo, hindi ka payapa. Mararamdaman mo, hindi ka at peace. Haras ka. Amen? So, now, sabi po ng isang mga ngaral, ang basic needs ng tao, kapag dumarating sa ganito, yung security, ang kailangan po nila ay pera. Pag mapera ka, secure ka. Yun po ang iniisip nila. Pag mapera ka, no, hindi nila ako maakit. Pero naman solusyon yan. Bakit kayo nagkakagulo? Pamilya, kapatid sa kapatid, magulang sa anak. Pera lang yan eh. Payag ka ba? Pera ang solusyon. Eh, Kristiyano ka? Wala pong ganun. Dahil ang pagmamahal sa salafi, ano sabi ng Biblia? Ang pagmamahal sa salafi ay ugat ng kasalanan. Ito ang pinagmumula ng kasalanan. Kaya no matter what, you have money or wala sa buhay. Amen. I'm grateful to our Lord. Natutuwa ako sa Panginoon. Kahit po ako walang trabaho, sa biyaya ng Panginoon, talagang hindi ko alam paano ako nakakasurvive. Kami mag-asawa. No? At talagang maraming bayarin, maraming bagay na kung saan. Alam niyo po, yung mga kaibigan natin ng mga nahingi ng panalangin na sandaling lumapit, nire-reach out po natin. And all of the sudden, talagang, Pastor, pwede po ng GCash number. Pastor, alam niyo po, natutuwa ako sa mga biyaya ng Panginoon na hindi ko po ito ginusto. Hindi ko po ito bagay na kung saan hinihingi sa Panginoon. But yung provisional, Lord, the more that we extend our life na kung saan tayo ay gagawa ayon sa ministeryo at kalooban ng Panginoon, I know for sure, the rest assured, nakatitiyak tayo sa ating Panginoon na i-provide lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba lang? Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So, ano po ang kailangan? Security, need, yan ng identity. Kapag secure tayo, kailangan nyo ng identity. Money, hindi mo kilala kung sino ka. No? Pag ang pera, hindi mo na nakikilala kung sino ka. Yan ang purpose ng money. Saan ka dadalhin yan? Nakakalungkot ng bahagi. Diba? Mga tumutulong ngayon, nakakita niyo sa social media. Ito po, lagi po yung nalimbawa, no? Sa social media. Napapanood ko lang. Bakit? Kasi yung iba, tawagin, and then, pagwawalisin, uutusan, bibigyan ng pera, uutusan pabilhin, no? Tapos, paluluhain, kunyari, maya-maya naka-post na. Na-edit na yung video. Yung pala, wala namang ginawa at walang kaalam yung tao na nilapitan niya. Yung pala, gusto lang niya ipakita na siya'y tinulungan. Nagiging content. Yung bahagi na kung saan ang pagtulong nila out of their knowing na sila ay ginagamit, no? Para lang kumita. Ano mo ba yun? Yung pagtulong sa kapwa, minamasama na. Sa paraan na kung saan mali ang ginagawa. Kaya kung titingnan nyo, yung iba ayaw na tumulong, tama? Bakit? Kasi minamali na ng mundo eh. Inahatid ng mundo na hindi yan nakakatuwa. Ang nakakatuwa yung manloko, mandaya, manggulang. Nakakalukot ng bahagi. Papunta tayo doon sa bahagi na kung saan ang mga Kristiyano binumbulan ng gawa ng kaaway. Amen? So, pangalawa, significance. Hindi ko po inilagay ito sa slides. Yung una, security. Pangalawa, significance. Ano ang purpose mo sa buhay? Pag hindi mo alam ang purpose mo sa buhay, maybe you are not. No? Naliligaw ka. Bakit po?
Imagine, gigising ka sa araw-araw, di mo alam purpose mo, di mo alam kung saan ka nagmula, di mo alam kung sino lumikha sa'yo. No? Kung alam mo, mula tayo sa unggoy, no? Kaya kapag nag-away, gano'n. Di ba? Pareho lang aso. Naalala ko sinabi mo. Alam niyo po sa garden, may alaga kang aso, igala mo doon sa buong street. Maya kahulan lahat ng street ng aso na meron. Bakit? Wala naman silang pinag-aawayan, pero alam niyo, di ba? May ugaling aso, ahayop. Ganun ba gusto niyo mangyari sa tao? Wala namang karapat dapat na pag-awayan, pinag-aawayan. Kapunta naman ang tactical ng kaaway. So, significance, ano ang purpose na meron ka? Na ikaw, bakit ka naririto? Anong purpose na meron ng Diyos sa iyong buhay? And doon sa verse na binanggit natin, no? And like a sheep without shepherd. Pag sinabing like a sheep without shepherd, ano po ang nangyayari? Kaya nga tayo nag-a-attend sa church para tayong mabaydan. Magdala katungo sa kaluwalhatian ng Panginoon, maturuan kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon, makinig sa kapahayagan ng Diyos sa buhay natin, mag-develop ang Christian life, mag-walk as true by faith. Yun po ang way, bakit tayo na-involved, na-engage sa church? Bakit tayo nag-i-impart ang sarili sa ministry? Di lamang ang purpose. Amen? At ayaw natin humantong, alam niyo po, yung tufa, kapag tinignan nyo sa mga farm, yung tufa, na walang sheep, walang shepherd, ligaw yan. Diba? Hindi nga alam kung saan pupunta. Humihiwalay. Pero pag nakita niya yung mga kasamahan niya, payapa na yan. Sasama siya. Kasi alam nila, yung group ng kanyang sinamahan ay alam niya na mayroong nangangalaga sa kanya. Importante po na mayroong nag-aalaga spiritual sa ating buhay. Tinatanong tayo in way, paano tayo namumuhay dito sa mundo. No? Hindi ko mo may alam ka, marunong ka, hawak mo ng buhay mo. Nag-aaral ako eh. Doktor ako. Nurse ako. No? Lawyer ako. Alam ko lahat ng batas. Hindi ko mo alam lahat ng bagay. Mayroon pa rin kailangan tayong pag-submitan ng buhay. Nararapat. At yun ay ang Panginoon. Hindi natin madadala mga bagay na yan sa langit kung tayo naroon. And the last thing, ano ang nakita ng ating Panginoon? Verse 35, and Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues, and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. Una pong ipinahayag at ibinigay ng Panginoon dito, ano po? Teaching in their synagogues. Met their spiritual needs. Nung makita ng Lord ang pangangailangan ng mga tao ito, binigay niya ang kanilang pangangailangan. Yung spiritual na kanilang pangangailangan. Ano sabi? Teaching in their synagogues and proclaiming what? The gospel. Yun ang pinakaunang kailangan. Yun ang unang ibinahagi ng ating Panginoon sa buhay ng mga taong haras, depressed, sa mga tao na kung saan may pinagdadaanan. Spiritual needs. Amen? Kapag haras tayo, kapag nasa punta tayo ng sitwasyon na hindi naman natin maintindihan, are we going doon sa Panginoon? O hinahanap natin ang ating sarili sa kung ano makapagpapasaya, makapagpapaligaya? Hindi po yun ang tamang approach sa buhay
nating nilalabanan. If we are harassed, if we are distressed, ano kailangan? Mag-aaral tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Pangalawa, ano po ang sunod na nakita o makikita natin? Meet their physical needs. Healing every disease, and every affliction. Wow. What a mighty God we serve. Yun po ang ating pinupunit, sinasamba na Panginoon. Na kapag dumating ang Panginoon, pumatok sa ating tahanan, sa ating pintuan, may oportunidad na tayo ay maglingkod sa Panginoon, gawin po natin. Because He will supply our needs. Amen? Kaya sa bahaging ito, does Jesus really cares? Totoo. Ano ang pagkalinga na meron ng Panginoon sa atin? Hindi yan magbabago. Despite na tayo lumalayo, He always cares. Nandiyan pa rin ng Panginoon. Amen? Tayo lang ang lumalayo. Everyone, again, can we stand? Tumayo po tayo lahat. If you understand the message, amen, kung naintindihan niyo po ang salita na pinahayag ng Panginoon sa ating buhay, I know for sure, nakatitiyak po tayo sa Panginoon na kailangan nating bigyan ng mataas na pagsamba at papuri. Amen? Isang awitin pa natin ito uli sa Panginoon, yung Great is the Lord. Amen? Dahil ang Diyos ay talagang tunay nakila sa ating buhay. Kahit po tayo ay napakalayo, kahit tayo may mga bagay na kakulangan, kawalan, Jesus always cares. No? Concern pa rin siya sa lahat, lagi sa atin, sa ating buhay. Hallelujah. Isang pawitin natin sa Panginoon po. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Is the Lord most worthy of praise? Jesus. The city of our God, the holy place, the joy of my whole As the Lord go have the victory. Jesus against the enemy. We bow down for peace. Yes, Lord God. And Lord, we want to live your name on high. Yes, Lord. And Lord, we want to take you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true word and heaven above. Sing. Sing this song. Hallelujah. Deserve to praise. Deserve to Is worship. the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. Yes, God. The joy of my
angels against the enemy. Yes, Lord. We bow down on our knees. Oh, yes, Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true and heaven above. Ikaw ay maglas at this time. Sheep like a shepherd without shepherd. Right now, encourage you. For the words are done in our lives, and Lord, trust in your great love. For you, Yes, Lord, God eternal, true and heavens above. Again, I say, if you are lost, helpless, distressed, confused, the Lord offers Himself. Open ang kanyang kamay. Mabutin ka. Taas mo lang ang iyong kamay. And we pray. If you encounter na minsan hindi mo maintindihan nangyayari sa iyong buhay, taas mo ang iyong kamay. Surrender your lives to God. Huwag ka maiyak. Ikaw ay kabataan na nakikita lagi na parang ikaw ay pinagagalitan, laging mali. Taas mo yung kamay. Surrender mo sa Lord. Mag-asawa, magkarelasyon, lagi nag-aaway, may problema, taas mo yung kamay. Jesus cares. Nagmamahal ang Panginoon sa amin. Kung ikaw ay nagtatrabaho and you feel lugi ka lagi, nandiyan ang Panginoon. Taas mo yung kamay. Surrender yourself. Oh, hallelujah. 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 Father, we come to you right now, God. Nakikita mo ang kapatid namin ito nagtaas ng kanilang mga kamay. Whatever struggles, ano bang nag-i-stumble sa kanila, Panginoon, para hindi magtuloy ang kanilang mga magandang relasyon sa iyo, Panginoon, patungo sa paglago at pagkilala sa iyo right now, God. As they lift their hands to you, Lord God, nakikita mo sila, Panginoon. Nilalapit ko sila sa iyo, Panginoon, mula rito sa unahan hanggang sa likuran. I pray that in your mighty name, Lord God, that in your mighty name, Lord God, may mangyayari, may kalooban ka, may gagawin ka sa buhay nila, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, pagpapalain mo lumos ang sino mang nagtaas ng kanilang kamay sa mga bagay na kanilang inilapit, idinulog sa iyo, Panginoon. Whatever, Lord God, ano man ito sa pamilya, sa asawa, sa anak, Panginoon, sa trabaho, o sa anumang bagay, Panginoon, ikaw ang higit na nakakilala, nakasisiyasat sa kanila, Panginoon. And we pray, Lord God, this church, we pray, gamitin mo mightily and boldly na magbigay ng kalakasan, katagumpayan sa bawat mananampalataya ang iglesia nito. And we pray all of us, Lord God, lahat kami, Panginoon, na nagbigay ng aming papuri, pagsamba, pagtugtog ng instrumento, lahat ng bagay na ginamit namin, pagpuri, pagsamba, pag-awit sa iyo, Lord God. Lord, nagdating ng kalwalatian luwa sa iyo, Panginoon. And we thank you, Lord God, again. We thank you so much for the life, for the blessings, Lord God,
We thank you for protection. We thank you for your goodness, Lord God. We thank you for all the things, Lord God, that you have done and you will do, Lord God, accordingly sa mga bagay, Panginoon, namin haharapin at gagawin pa, Panginoon. Salamat, Lord. Tinatas ko ang mga kapatid namin ito sa iyo. Magmula sa harapan hanggang sa likuran, Lord God. Every person, Lord God, na ginagamit ko, I pray to you, Lord God. In His mighty name, Lord God, ang lahat ng ito. Aming pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. Amen. Praise God, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ba ay pinagpala ng salita ng Diyos? Amen. So, ang mensahe po ng Diyos ay Jesus cares for us. Tayo po ba ay masaya na tayo po ay pinangangalagaan ng ating Panginoon? Amen. At may mga kapatiran po na nangangalaga sa atin. Amen. At tayo po ay isa din sa mga may care sa ating pong church. Amen. So, kung tayo po ay may pakialam sa ating iglesia, ay maging tapat po tayo sa pagbibigay. Kasi ito po ay paraan ng Diyos upang ma-supply ang lahat ng pangangailangan po ng ating iglesia. Amen po ba? Praise God, tayo po yung lahat ay tumayo at tayo po ay magtaas ng ating pong mga pagsamba bahagi ng ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon. At kung tayo po ay may pakailam sa ating church, at alam po natin na ito po ay biyaya ng Diyos na pinagkatiwala sa atin, ito po ay malaking bagay na makakatulong sa ating pong, sa paglago po ng ating iglesia. Amen? So tayo po ay magtaas ng ating kaloob at ipanalangin po natin ito sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, Father God. We praise your name, we honor your name, Father God. We lift your name on high, Father. Hallelujah. Sa oras po ito, Panginoon, nakikita mo po ang laman ng aming mga puso, O Diyos. Nais po namin maging tapat. Nais po namin sumunod, Panginoon. Bigyan mo po kami ng isang puso, O Diyos, na laging handa na humakbang sa inyo pong kalooban, Panginoon. Lord, maliit man, malaking bagay man ito, Panginoon, ito po ay isinusulit po namin sa iyo. Because we acknowledge that everything comes from you, O God. Wala po kaming bagay na aming pag-aari, O Diyos. Ang aming pong negosyo, ang aming pong mga trabaho, ang lahat ng meron kami, mga tinatangkilik namin, O Diyos, sa pang-araw-araw namin buhay. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay nagmula po sa iyo at nararapat, Panginoon, na ibalik po namin ang nararapat para sa iyo, O God. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa na narito, mga kapatid po namin, Panginoon, because we believe, Lord, that you care for us, Lord God, at ang lahat ng aming pangangailangan, O Diyos, ay isusupply mo, Panginoon. Lord, you just need, Lord God, to see that kami pong lahat ay tapat, na sumusunod po, Panginoon, sa inyong mga kautusan, na ibalik po ang nararapat po sa iyo, ang aming mga kaloob, ang aming mga ikapo, Panginoon. At sinabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, na subukin namin, O Diyos, na gawin ito, Panginoon, at bubuksan mo po ang durong ngawat, Panginoon, ng kalangitan, at ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ang mga biyaya ng kalangitan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa araw nito, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na inaangkin namin, Panginoon, ang lahat ng biyaya, Panginoon, ay ipagkakaloob mo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo po ang mga kaloob nito, Lord God. Maging kagamit-gamit, Panginoon, sa aming pong iglesia at sa lahat ng mararating pa, Panginoon, ng mga salapit nito, Lord God. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at inaangkin namin ang lahat ng tagumpay